Grade 6 GMRC First Summative Test for Term 1. Number 1. Ano ang ibig sabihin ng dignidad? A. Kakayahang manalo sa paligsahan. B. Likas na halaga at karangalan ng bawat tao. C. Katanyagan dahil sa yaman. D. Takot na magkamali sa harap ng iba. Ang tamang sagot ay letter B. Likas na halaga at karangalan ng bawat tao. Number 2. Bakit mahalagang kilalanin ng isang bata ang kanyang sariling dignidad? A. Upang maliitin ang ibang tao. B. Upang maiwasan ang pagkikipag-usap sa kapwa. C. Upang matutong gumalang sa sarili at sa kapwa. D. Upang laging masunod ang sariling gusto. Ang tamang sagot ay letter C. Upang matutong gumalang sa sarili at sa kapwa. Number 3. Ano ang tinutukoy ng etika? A. Sistemang gumagabay sa tama at mabuting asal. B. Paraan ng mabilis na pagsagot sa pagsusulit. C. Kakayahang gumuhit ng maayos. D. Panuntunan lamang sa paglalaro. Ang tamang sagot ay letter A. Sistemang gumagabay sa tama at mabuting asal. Number 4. Alin ang unang hakbang sa mapanagutang pagpapasya? A. Pag-aralan agad ang kinalabasan. B. Alamin muna ang suliranin. C. Humingi agad ng gantimpala. D. Iwasan ang pag-iisip sa resulta. Ang tamang sagot ay letter B. Alamin muna ang suliranin. Number 5. Bakit kailangan magsaliksik o kumuha ng sapat na impormasyon bago magpasya? A. Upang maging padalos-dalos ang pagpili. B. Upang masuri ng mabuti ang mga maaaring mangyari. C. Upang hindi napakinggan ang payo ng iba. D. Upang maantala ang lahat ng gawain. Ang tamang sagot ay letter B. Upang masuri ng mabuti ang maaaring mangyari. Number 6. Alin sa sumusunod or alin sa mga sumusunod ang nagpapakita ng responsibilidad sa sarili at kapwa? A. Pinili ni Ana ang ligtas na paraan kahit mas matagal ito. B. Itinago ni Mark ang totoo upang hindi mapagalitan. C. Tinukso ni Ben ang kaibigang nagkamali. D. Inuna ni Leah ang laro kahit may tungkulin sa bahay. Ang tamang sagot ay letter A. Pinili ni Ana ang ligtas na paraan kahit mas matagal ito. Number 7. Sa kwento ng pamilya ni Rian, bakit mahalagang isaalang-alang ang kapakanan ng iba sa pagpapasya? A. Dahil laging mali ang sariling opinyon. B. Dahil ang desisyon ay maaaring makaapekto sa pamilya at kapwa. C. Dahil hindi dapat magtanong sa nakatatanda. D. Dahil mas mahalaga ang kagustuhan kaysa pangangailangan. Ang tamang sagot ay letter B. Dahil ang desisyon ay maaaring makaapekto sa pamilya at kapwa. Number 8. Ano ang ipinapakita ng mahinahong pag-uusap kapag may mahalagang desisyon sa pamilya? A. Pag-iwas sa pananagutan. B. Paggalang sa damdamin at opinyon ng bawat isa. C. Pagpapalakas ng galit. D. Pagpapasya ng walang pakikinig. Ang tamang sagot ay letter B. Paggalang sa damdamin at opinyon ng bawat isa. Number 9. Alin ang tamang gamit ng graphic organizer sa pagpapasya? A. Itinatago nito ang tunay na problema. B. Inayos nito ang suliranin, posibleng solusyon at resulta. C. Pinapahirap nito ang pagpili. D. Ginagamit lamang ito sa pagguhit ng larawan. Ang tamang sagot ay letter B. Inaayos nito ang suliranin, posibleng solusyon at resulta. Number 10. Kung si Jello ay kailangan pumili sa pagitan ng bagong cellphone at pagtulong sa negosyo ng pamilya, ano ang dapat niyang gawin? A. Piliin ang gusto kahit makasama sa pamilya. B. Timbangin ang pangangailangan, resulta at makakabuti or makabubuti sa lahat. C. Huwag makinig sa payo ng magulang. D. Magalit dahil hindi nakuha ang gusto. Ang tamang sagot ay letter B. Timbangin ang pangangailangan, resulta at makabubuti sa lahat. Number 11. Kung si Nina ay nalulungkot dahil aalis ang kanyang nanay para magtrabaho, ano ang mapanagutang tugon? A. Sisihin ng nanay at huwag makipag-usap. B. Unawain ng dahilan at sabihin na maayos ang nararamdaman. C. Itago ang lungkot at magalit sa lahat. D. Huminto sa pag-aaral bilang protesta. Ang tamang sagot ay letter B. Unawain ang dahilan at sabihin na maayos ang nararamdaman. Number 12. Alin ang halimbawa ng maingat na paghuhusga o prudence?
A. Pagpili matapos timbangin ng mabuti at masamang bunga. B. Pagpapasya dahil uso ito sa barkada. C. Pagsunod sa galit ng hindi nag-iisip. D. Pagkuha ng bagay na hindi sayo. Ang tamang sagot ay letter A. Pagpili matapos matimbangin ang mabuti at masamang bunga. Number 13. Ano ang dapat gawin kung nakapulot ka ng pitaka sa paaralan? A. Itago ito para may pambili. B. Ibalik ito sa may-ari o ipagbigay alam sa guro. C. Hatiin ng pera sa mga kaibigan. D. Iwan ito kahit may pangalan ang may-ari. Ang tamang sagot ay letter B. Ibalik ito sa may-ari o ipagbigay alam sa guro. Number 14. Ano ang ipinakita ni Ara nang ibalik niya ang napulot na pitaka? A. Katapatan at paggalang sa dignidad ng kapwa. B. Takot lamang sa parusa. C. Kagustuhang sumikat. D. Kawalan ng malasakit. Ang tamang sagot ay letter A. Katapatan at paggalang sa dignidad ng kapwa. Number 15. Ano ang maaaring mangyari kung itinago ni Ara ang perang napulot niya? A. Mas lalakas ang kanyang dignidad. B. Masasanay siya sa maling gawain at makakasama sa kapwa. C. Walang maaapektuhan sa kanyang ginawa. D. Magiging halimbawa siya ng katapatan. Ang tamang sagot ay letter D. Magiging halimbawa siya ng katapatan. Number 16. Bakit hindi dapat magpadalos-dalos sa paggawa ng pasya? A. Dahil kailangang iwasan ang anumang desisyon. B. Dahil maaaring may masamang bunga ang hindi pinag-isipang kilos. C. Dahil laging tama ang unang naiisip. D. Dahil walang kinalaman ang pasya sa ibang tao. Ang tamang sagot ay letter B. Dahil maaaring may masamang bunga ang hindi pinag-isipang kilos. Number 17. Alin ang nagpapakita ng paggalang sa sarili bilang nilikhang may dignidad? A. Pagpapaunlad ng talento at mabubuting gawi. B. Pagpapahiya sa sariling kakayahan. C. Paggaya sa maling gawain ng iba. D. Pagsisinungaling upang makatakas sa tungkulin. Ang tamang sagot ay letter A. Pagpapaunlad ng talento at mabubuting gawi. Number 18. Ano ang kahulugan ng pananagutan? A. Pag-iwas sa resulta ng sariling ginawa. B. Pagtanggap sa obligasyon at bunga ng sariling kilos. C. Pagsisi sa iba sa bawat pagkakamali. D. Pagpili ng madali kahit mali. Ang tamang sagot ay letter B. Pagtanggap sa obligasyon at bunga ng sariling kilos. Number 19. Alin ang pinakaangkop na batayan sa paggawa ng mabuting desisyon? A. Kung ano ang pinakamabilis at pinakamasaya lamang. B. Kung ano ang makabubuti sa sarili at sa kapwa. C. Kung ano ang gusto ng barkada kahit mali. D. Kung ano ang makakapagpasikat sa iba. Ang tamang sagot ay letter B. Kung ano ang makabubuti sa sarili at sa kapwa. For the last number 20, ano ang mahalagang aral ng mapanagutang pagpapasya? A. Ang bawat pasya ay dapat dumaan sa maingat na pag-iisip at paggalang sa dignidad. B. Mas mahalaga ang pansariling gusto kaysa kapakanan ng iba. C. Ang tamang pasya ay hindi kailangang pag-isipan. D. Walang kaugnayan ang etika sa araw-araw na buhay. Ang tamang sagot ay letter A. Ang bawat pasya ay dapat dumaan sa maingat na pag-iisip at paggalang sa dignidad.